Hi! Welcome back to my YouTube channel. My name is Noknok Papatok, and for today's video mga tol, pag-uusapan natin ang isa sa mga most popular tools na ginagamit sa trading. At ito ay ang RSI indicator. Malamang sa malamang mga tol, narinig nyo na ang RSI indicator. At alam nyo na rin kung gaano to katindi at kung gaano to kaganda, especially kung paano to gamitin. Kaya sa video to mga tol ay saktong-sakto ang gagawin kong video dahil para sa ito. Dahil panigurado na kapag natapos mo tong video to ay mauunawaan mo kung gaano nga ba ka-powerful ang tools na to at syempre kung paano ba talaga gamitin ang RSI indicator sa pagte-trading. At syempre, kailangan mo tapusin ang video to para maunawaan mo kung gaano nga ba ka-powerful ang tools na to, at the same time, how to apply it in your trades. Tara, pag-usapan natin. So mga tol, ipapakita ko sa inyo on how to use RSI indicator. So dito mga tol, ito yung chart natin na kung saan makikita mo may mga nagbabay at mayroon ding mga nagsesell. Dito kailangan mo lang pumunta dito sa mga tool na nasa dito sa baba. So, click mo lang to, yung ikalawa dito. Tapos, meron dyang indicators na kung saan pamimilian mo din. Ano nga ba yung gagamitin natin? Like for example, sabi ko RSI, di ba? So, click natin tong RSI. Then, meron siya ditong period of time or level, color, something like that. So, hindi ko na babaguhin yan kasi ito yung default na ginagamit talaga dito. Okay, confirm lang natin ha. It's up to you kung pwede mong baguhin niya, kung 50-50 or what. Pero dito hindi ko na gagamitin kasi RSI yung gagamitin natin. Yan. So, ito makikita mo, may mag-a-appear dito sa baba. So, ito yung tinatawag na RSI indicator na kung saan yung violet, yun yung nakikita mo na pagbabat pagtaas nitong pinagtetrade natin. At ito naman yung boundary sa taas kung lampas ka na at boundary sa baba kung lampas ka na rin. But before that mga tol, what is RSI indicator? RSI stands for Relative Strength Index or it's a momentum oscillator na nagme-measure ng speed or pagbabago ng presyo dito sa pagte-trade natin. Ano kung medyo bago sa pandinig or medyo technical, tama? Pero let me simplify this. Okay mga tol, andito na ulit tayo sa ating chart at ipapakita natin yung RSI indicator na ginagamit natin. Ito yon, na kung saan may makikita ka dyang red line na 70%, yan yung nilagay ko kanina, at green line na 30%. Ito kasi mga tol, ito yung magiging basihan natin kung oversold or overbought. Dito mga tol, kailangan natin na makita yon para at least yun yung maging guide natin sa pagbibenta at pagbili natin dito sa trade. So mga tol, mamaya i-explain ko pa sa inyo yan kung paano natin gagamitin. As of now kasi makikita nyo medyo nasa gitna na lang yung laruan niya. Pero nababa yan, ayan tulad niya, nababa na. At minsan nag-o-oversold yan at minsan nag-o-overbought. Sa madaling salita kasi mga tol na ang RSI indicator, ito kasi yung nagsasabi or nag-guide sa'yo na kung yung asset ba daw is oversold na or overbought. So, ibig sabihin mga tol, kapag nangyari yon, ay dapat aralin mo maigi ang RSI indicator. Kapag yung asset natin mga tol ay nag-overbought, mga tol, ibig sabihin, pwede mag-fallback yan. And that's the time na pwede na tayong mag-sell or pwede na tayong something like that. Kapag naman nag-oversold, mga tol, pwede naman mag-bounce back yan pataas. So, that's the time naman na pwede na tayong mag-buy. Sana nauunawaan nyo yung mga sinasabi ko dito at sana lagyan nyo pa rin ng disiplina ang pagte-trade. RSI indicator ay isa sa mga power tool na ginagamit sa pagte-trade kaya dapat aralin. Okay? How does RSI work? Actually mga tol, RSI kasi is a display as a line na kung saan siya yung magi-scale ng 0 to 100 kung lalampas ba o bababa. So okay mga tol, no? Doon kanina nakita nyo meron tayong line na kulay red na kung saan kapag ka above 70 lumampas na doon, ibig sabihin overbought na tayo. And that's the time na yung prices might fall soon. Kapag naman below 30 lumampas doon mga tol, ang tawag naman doon is oversold. And that's the time prices might rise. Okay guys, ito yung RSI indicator natin para mas maliwanag, no? So makikita nyo meron ditong pulang linya na inilagay natin 70% at meron tayo ditong green na linya na nilagay natin bilang 30%. Okay mga tol, ito yung sinasabi ko na kapag ka lumampas sa pula or above 70, we can call
as overbought. So, ibig sabihin, yung prices might fall soon. So, makikita nyo, nababa, pero not all the time ganyan, ha? Ito namang isa, makikita nyo, below 30. Ibig sabihin, lumampas sa green eh. Below 30. O, ito naman, ang tawag dito, oversold. Okay? Prices might rise soon. So, makikita mo, tumataas na siya dito. Okay? So, not all the time, ganun yung nangyayari. So, ibig sabihin, dito, andyan lang yung takbuhan. Kapag bumangga doon, hihintayin mo lang bumangga, hihintayin mo, bababa yun. Alright? Kanina pa yan, pero makikita mo dito, hindi naman masyadong nalampas, di ba? So, ibig sabihin, tsaga-tsaga lang tayo. Okay? Disiplina dapat ang pairalin. However, this level is not always guaranteed na gamitin nyo. Kasi, mayroong ibang mga tools na ginagamit din kapag gagamit ka ng ibang indicator. May mga signal kasi dyan eh, no, na dapat alam nyo rin. Pero as of now, RSI indicator muna yung pag-uusapan natin. Okay? Okay, how to use RSI in your trading. Okay mga tol, para mas madali na lang, no, meron siyang 2 simple ways to use RSI indicator. Siyempre, number 1 na dyan ay ang identify reversals. Yung identify reversal, mga tol, yung parang kanina ko na rin sinabi, na kung saan kapag ka lumampas sa 70%, above 70% mga tol, ibig sabihin mga tol, nagbibigay na siya ng signal na magre-reverse na ang ating line. Meaning, the prices could start falling. At syempre naman, kapag below 30 mga tol, ay possible na yung presyo nyo naman ay tumaas. And that's what we call identify reversal. Yon. Kita nyo, lumampas. Lumampas siya, di ba? Oh, that's the time na bababa siya. Okay? Alright. So, yun yung tinatawag natin na identify reversal. So, not all the time ganyan ha, pero may mga pattern kasi yan. Siyempre, ang ikalawa, spot divergences. Ito mga tol, mahalaga din malaman nyo to kasi itong spot divergences mga tol, ito yung nagpapaalala sa inyo na kapag yung price ng trading is higher, no? Or pataas, pero yung RSI indicator nyo naman is pababa. Ibig sabihin lang nito mga tol, ang trading ay mahina. Okay? So, ito yung sign na possible mahina yung palitan. Kumbaga mapapansin mo pag nasa chart ka is eto pataas yung trading, tapos pababa naman yung RSI. So ibig sabihin nun mahina, okay? Bago tayo matapos mga tol, kailangan nyo malaman ang things to keep in mind. Ibig sabihin mga tol, ang RSI is a great tool na magagamit natin dito sa pagte-trade. Pero alam nyo ba na mas may ilalakas pa or ititindi pa ang RSI indicator kapag meron kang kakombine na isa pang indicator. At etong indicator nito mga tol ay ang support and resistance level or moving average. But remember this mga tol, no? Walang indicator na 100% accurate. Okay? So eto mga tol, habang ginagawa nyo kasi ito unti-unti, nagigets nyo yung takbo ng indicator. Kung gaano nga ba siya kahalaga at kung paano siya ginagamit. Like, for example, dito sa RSI indicator na pinag-aaralan natin ngayon at sinishare ko sa inyo. So, always manage your risk and stick to your plan sa pagtitrade. Alright? And that's the RSI in a nutshell. Napakasimple, napakadaling gamitin, at syempre, kapag baguhan ka dito sa pagtitrade mga tol, I recommend na gumamit kayo ng RSI indicator. Dahil napakadali at napaka-smooth gamitin. Or should I say mga tol, mag-practice ka muna using demo account para at least malaman mo kung paano tumatakbo ang RSI indicator. At para na rin maging komportable ka sa account mo dahil hindi mo pa naman tunay na pera yun. Pero once again, darating ang time kapag nagustuhan mo na ang RSI indicator, maglalaro ka din sa real money. Once again mga tol, maraming salamat sa pag-tune dito sa aking YouTube channel. At kung nakatulong ang aking video tutorial, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like ang video at i-share ang video. And don't forget to click the notification bell at abangan nyo ang mga susunod na video na papalabas, especially mga tol dito sa pagtitrade natin. And wait, there's more. We will explore another popular indicator that help you trade smarter. Until then, happy trading!